Okay kabayan, patuloy po tayo sa ating palatuntunan. Kung tutuusin ay maraming uri ng palay o bigas ang naitatanim sa iba't ibang bahagi po ng daigdig. Sa Pilipinas lamang ay may iba't ibang uri ng palay mayroon po tayo. Naririyan ang mga ordinaryong palay at nariyan po ang mga fancy variety. At napag-uusapan ang ilang natatanging uri at kamakailan kabayan na dayo po ang palatuntunang ating alamin sa Kahariam Organic Farm. At doon naitatanim ang isang uri na nagbuhat pa sa labas ng Pilipinas, ang Basmati Rice. Okay, sa rice production po tayo kabayan at dito po ay makikita po natin ang mga organic rices na itinatanim po ng grupo ni na Danny at ang pangunahin po nila ay yung tinatawag nating galing sa ibang bansa na Basmati rice. Paano nyo kinuha ang Basmati? Ito ba magmula dun sa source nito? Kinuha nyo ng mga seeds o dito kayo nag-umpisa ng pagpaparami? Ang seeds po ng Basmati, nanggaling po siya sa Bureau of Plant Industries. Sila po ang umangkat sa India. Actually, kung pwede nga daw iwasan na natin gamitin yung term na Basmati, palitan na lang natin ng Philippine Aromatic Rice, ay mas maganda. Dahil nga originally, ang may-ari niyan ay India. Pero dito po nakikita natin na kaya natin itanim dito sa Pilipinas ang variety ng rice na ito. Anong pagkakaiba nito sa production at saka yung kahusayan sa pagtubo sa Pilipinas at saka yung talagang pinanggalingan nitong bansa? Sa experiences po dito sa Kahariam, kung ibabase natin sa mga dating varieties na tinatanim natin ka Jerry, medyo mas mababa siya. Tulad po dun sa sabi kong mga NSIC varieties or RC varieties ng rice, dito nakaka 120, 130 kabans kami. Ito pong Basmati medyo mababa, hanggang 80 lang siya, 80 kabans. Dahil siya ay aromatic, mabango siya. Na yun naman ang nagpapamahal at maganda yung eating quality niya, malambot siya, yun ang gusto ng karamihan sa mga namimili. Tapos pag sinasaing, talagang naaamoy natin yung bango, aroma. Ang characteristic trait nito sabi mo mabango at masarap kainin. Anong pagkakaiba nito sa mga aromatic type of rice na meron tayo? Yung mga Azucena, siya po yung mas mahaba po ang kanyang grain. Long grain ito. Kaya lang po, since dito po sa Kahariam, hindi naman po kalakihan ang aming tinataniman, para ma-attain po kasi yung mahabang grain na yun, dapat ipinamimilyan sa tinatawag na kono, yung malaking milling na buo siya lalabas. Pagka sa maliliit na kiskisan, hindi nila kaya pong ilabas yung magandang buo. At kung sa presyuhan, magkano ang presyo ng Basmati as against our own? Doble po ka Jerry, ang Basmati po ay 90 pesos ang kilo. Ang kagandahan naman po dito, ito po ay walang pestisidyo, walang fungicide, wala po itong, hindi po ito ginamitan na synthetic fertilizer, all organic or all natural po ito. At sa production naman, hindi ba mahirap itanim ito? Hindi naman po dahil dito po sa Kahariam, ang Kahariam po ay seed grower, SRI po sinutunod natin, 1 seedling per hill. Sa isang hektarya nga po, 17 to 18 kilos lang ng binhi ang ginagamit dahil systematized rice intensification, 1 seedling per hill lang po ang tanim. Kaya hindi po kami magastos sa binhi na bumababa rin yung cost of production. Dahil na-menos mo sa binhi, na-menos mo sa fertilizer na dito na lang ginagawa sa loob ng Kahariam, malaking kabawasan. Plus maganda ang inaani na nami-maintain. Since you are a seed producer of Basmati, saan ang market ninyo ng kaniyang sa inyo ang foundation, ang certified seeds, ang registered seeds, tapos saan nyo dinadala yung dapat na ibenta? Collaborator tayo ka Jerry, di ba nabanggit ko ang BPI ang nagbigay, binibili po nila yung kalahati ng aming produktong Basmati seeds na ipinamamahagi naman sa mga farmers, para ang mga farmers natin ay pwede din magtanim ng kanila.
And doon sa mga natitira, ano ang ginagawa? Po ang iba ay pinagbibili din namin sa mga local governments, mga taga Visayas, taga Mindanao, may mga bumibili din po at mga taga dito rin sa Batangas. And what about your production para naman sa yung table rice natin? Yun na po yung natitira ka, Jerry. Dahil kapag tayo naman po yung nagtanim ng 1 hektarya, hindi naman po lahat ng inanim palay ay mapupunta sa binhi. Pipiliin lang po natin yung maganda. About 60 to 70% lang yon. And yung remaining po na hindi pwedeng pumasa as seeds, yun na po ating pinamimil at ginagamit po para sa farm at sa bisita. At yung ibang uri ng palay nakagaya na nanggagaling sa ating mga ahensya ng gobyerno? Katulad sa PhilRice, lahat po yung basta po may tag, pinatetest po natin yan sa NSQC, National Seed Quality Control Center, para magkaroon din siya ng tag, para malaman kung registered o certified siya. And they're selling these seeds for the farmers use? Binibenta din po sa mga farmers. Ang presyo po kasi depende sa kung anong tag na makukuha. Pag registered po, mas mataas dahil mataas po ang germination nun, almost 90%. Pag certified, 85% lang po. Less than 85% ang germination, hindi na po pwedeng gamitin sa seed. Good seed na lang siya, ibig sabihin, pwede na lang siya pang kain. Okay. Pakikis. And how many hectares are you planting with rice? Sa ngayon po, 4 hectares na lang. Dati nasa 6 and 7 kami, nagbawas na kami. May mga expansion kaming gustong tuunan, katulad po nung sa mga manukan, at magdadagdag pa kami this year ng dairy cows. And rice will be one of the first components ng inyong halamanan? Opo, dahil kaya po gusto ko namin, tuloy namin pinakikita para makita talaga. Dahil di ba po pinakamalaki pong taniman ang tinataniman sa Pilipinas ay rice. Rice eating country tayo. Gusto natin ipakita na kaya nating mag-produce ng rice kahit na ng organikong paraan. Yung natural way na hindi gagamit ng mga pestisidyo, fungicide, yung mga nakakasamang chemical na inihahalo po sa ating tanim. Okay, sa ngalan po ni Danny Rubio Cabayan at ang ating pong dinayong kahariam dito po sa lalawigan ng Batangas, ito po naman ang inyong likod ka Jerry Geronimo, nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan ay ating pong pinangangalagaan sa palatuntunang ating alamin. Kasama na po ang organic at natural farming dito po sa ating bansa. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan.